Magandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay low IQ versus bias. Bakit ganito? Bakit ito? Ah, simula nung nag-viral yung drama ni Trump saka ni Zelensky sa Oval Office, ako ang dami nag-post, I stand with Ukraine. Hindi ko alam kung matuwa ako, mainis, o magalit kasi klarong-klaro naman siguro sa atin, no? Sa siguro sa akin na klarong-klaro naman na talagang yung gerang yun ay pinrobok ng Estados Unidos tong Russia na wala namang dahilan, paranoia lang ng US. Ayon nga kay Colonel Douglas MacGregor, Russia is not a threat. It's just the paranoia of people there in Washington. Pero marami nag-post, no? Ah, ah, yung fake na video na China is claiming Palawan, kumalat din. Tapos pati AFP, kinagat din. At marami pa rin naniniwala na mayroong West Philippine Sea. No? Na-inspire ako doon sinabi ni Sas Rugando na talagang low IQ ang Pilipinas eh. Ano bang IQ? Intelligent quotient, parang sukat ng talino. Ano ang talino? Anong intelligence is the capacity to process information, no? Gaano kabilis ang pagproseso mo ng informasyon, no? Um, at totoo nga sa Asia, tayo ang may pinakamababang ano, tayo may pinakamababang IQ dito sa Asia, no? Ang number one ay Singapore at 108, Vietnam 94, Malaysia 92, Brunei 91, Cambodia, no? Taas pa, 91, Thailand 91, Laos 89, Indonesia 87, Myanmar 87, and Philippines 86. Number 10 tayo. Number 1 is Singapore, number 2 Vietnam, number 3 Malaysia, number 4 Brunei, number 5 Cambodia, number 6 Thailand, number 7 Laos, number 8 Indonesia, number 9 Myanmar, and number 10 Philippines. Tayo may pinakababang IQ. Ano bang dahilan nito? Ay maraming dahilan, pero isa sa maraming factors na that results to the IQ standing of a person or of a people, no? Nutrition, educational system, religious belief, etc. No? Nutrition, mahalaga yan, lalo na if the child is developing. Dito sa Asia, ako nakaikot na kasi ako ng Asia eh. Ang diet ng Filipino, we belong to the Mongoloid race, but our diet is very Western. Ano ba yung mga snacks natin? Oh, donut, pizza, pasta, ano-ano pa. Sa ibang bansa, yung mga snacks nila, nilagang kamote, nilagang saging, mga kakanin. Dito marami tayong kakanin, pero hindi pinapansin. Ang pinapansin yung mga Western food, no? Kaya nga maraming tigihawat. No? Yan, saka sa developing, no? ang nutrition. Naalala ko noon, nung Secretary of Environment and Natural Resources, si Gerson Alvarez, pinirmahan niya yung Dow 22, extending the limit of coastal water from 6, I think, to 20 kilometers. No? Ibig sabihin, within 20 kilometers, hindi pwede mangisda yung mga mga commercial fishing boat kasi masisira yung coral reef at saka apektado yung huli ng mga small fishermen. Importante yon kasi ang isda isa sa number one source of protein ng mga Pilipino. Kung low intake ang protein, lalo na kapag bata pa, paglaki nun, maliit ang forma ng utak. Kaya mapiktuhan yung intelligence. So marami. Educational system, meron na ako dyan sa Cultural Revolution. No? Our educational system has failed, talagang bulok. No? Religious belief, isa pa yan that makes people uncritical. So maraming factor, low IQ. Kaya nga siguro ganito, I stand with Ukraine.
ah, West Philippine Sea, atin to, ipaglaban natin. No? Kahit sa mga military ko na mga kaibigan dyan sa Facebook, yan ang ano nila, background picture, West Philippine Sea. Ilang beses na sinabi, it does not exist. And nobody owns the sea because the sea is the common heritage of mankind. Talaga, low IQ mga Pilipino. Pero teka, sandali. Kasi may mga kilala din ako sa Facebook, mga masasalino. Iba, marami nga pare pa eh. Siyempre kung pare nag-aaral ng filosofiya. Although maraming bobong pare. Kaya nga nagtiyaga din ako magturo sa seminaryo eh. Kaya para siguro yun ang contribution ko. Kaya maraming bobong pare. Kaya lang may kilala akong mga pare masasalino. Pero nagulat ako. Nag-post din, I stand with Ukraine. No? Yun siguro ay hindi low IQ, kundi bias. Ano bang bias? May pinapanigan, may kinikilingan. No? Wala namang masama yun kung may kinikilingan ka o may pinapanigan ka. Kaya lang, naalala ko yung klase ko noon kay Father Roque Ferrios sa Ateneo, na sa pagpanig, kailangan kilatisin kung itong pinapanigan ko ay katotohanan. No? At ano bang katotohanan? And it's not a matter of perspective na ito yung pananaw ko. No? May objektibong katotohanan. Kaya nga may ground and norms of morality na anumang reliyon mo, nasyonalidad mo, kultura mo, merong grounds, no, batayan. No? Yung declaration, Universal Declaration of Human Rights, isa na yan na nagpapakita na we share something in common as human being. So, low IQ versus bias, saan ba ang mas mahirap? Ang low IQ siguro ma-remedyohan pa yon. Kain lang ng malulusog na pagkain. Siyempre, talagang practice critical thinking. Pero mahirap yun eh. Kasi kung sa lumaki ka na sa school mo na mga walang kwentang paralan ng mga diploma factoring tawag natin. Hindi naman nagtuturo ng critical thinking habang nagbaba. As long as you pay your tuition, you pass. No? Kaya yun. Ang bias, mahirap yun. Mahirap yun. Pero may solusyon pa rin ang bias na yun. Kaya nga siguro, yung mga pari na nag-post na I stand with Ukraine, alam naman natin na yung Catholic Church is controlled by the CIA. The Vatican is controlled by the CIA. At galit sila kay Duterte kasi ayaw ko humalik sa puwet ng mga primadonang obispo si Duterte. Kaya yung mga polisiya ni Duterte, galit din sila kahit mabuti yung mga polisiya tulad ng independent foreign policy. So talagang dahil sa galit nila, kahit mabuti yung polisiya, kontra sila. No? Ganon din ang West Philippine Sea. Napaliwanag ko rin na noon. No? The greed of Filipino, akin. No? Talagang inagaw. Yung Cinderella, meron tayong episode noon, Cinderella Complex, na mas gusto ng Pilipino yung inaapi siya, mas kinikilingan ng Pilipino yung mga underdog. Kaya nga, West Philippine Sea, inagaw ng China. Wala namang inagaw ng karagatan ng China. Yung Scarborough, ginigo up na natin, tsaka claimant lang tayo doon. No? Hindi naman natin madependihan. No? Or itong pinopost ni Tonto, no? Na Chinese ships spotted, ang layo. Wala nga sa loob ng 12 nautical miles territorial water ng Pilipinas o kahit nandun pa kasi Coast Guard yun. Civilian ship yun. It is entitled to innocent passage. Yung Amerikano nga dyan na barko, may nuclear weapon pa. Daan ng daan sa atin, wala tayong angal. Ilabag sa constitution natin yun. No? So, it's frustrating na makita mo itong mga taong ito na hindi nag-iisip. Hindi nila talaga alam anong nangyari dyan sa Ukraine. Bakit ba sila I stand with Ukraine? Dahil ba low IQ o bias? Siguro maaaring low IQ, maaaring bias, o maaaring dalawa. No? Kasi may mga pag-aaral nga na nagsabing Filipinos are the most opinionated people in the world, but wrong. No? Ito yung opinion ko, talagang paninindigan ko to ang mamatay ng dahil sa iyo. Kahit mali. Makikipagsaksakan, makikipagpatayan. No? Hindi, yan ang result ng uncritical thinking ng mga
Pilipino. No? Pero paano ba natin masolusyonan ito? May solusyon ba? Meron naman. Lalo na yung sa bias. No? Ako kasi as a student of philosophy, I belong to the critical social theory. And infinite regress is discussed in critical social theory. Ano ba yung infinite regress? Ang ano yan halimbawa, nagtatalo kayo, kukuha kayo ng arbiter. Pero yung arbiter may bias din eh. So kukuha pa ng isa until you reach the pope, no? Pero sa infinite regress, actually kay Plato pa to eh. No, kay Socrates pa to. Yung mai-idiotic method yan, yung question and answer. The point I examine my position, tama kaya ang position ko, you reach a transcendental moment in which you put a stop to the infinite regress. Kahit ako, ito mga position ko sa South China Sea, sa Ukraine, ina-examine ko rin yan, tinatanong ko rin ang sarili ko. Tama kaya ako? Tama kaya ang pagpanig ko? Then you look at history, you look at the facts. Sino bang bansa sa mundo ang pinaka-warlike, maraming sinakop na giyera at nabubuhay ang ekonomiya sa giyera? Eh, the United States, no? Kahit yung mga respetadong profesor tulad ni Jeffrey Sachs ng Columbia University at Harvard University, Amerikano to nagsasabi na mali ang US dito. Kahit si Colonel Douglas MacGregor, graduate ng West Point yan, well-decorated retired Army veteran, no? Isasabi na kasalanan ng US yan, pinoprovoke ang Russia. Mga kitang-kita lang, kahit yung nangyayari lahat dito, yung South China Sea, ginagawa ng kwento ng Russia at alam naman natin na yung USAID, yung National Endowment for Democracy, sila yung nag-fund ng mga media propaganda to Rappler, ABS-CBN, DMA7, itong sina Hidarian, itong sina Tonto, no? Talagang well-funded yan. Kasi gusto talaga ng US magkagulo dito sa South China Sea, sa Southeast Asia. No? Binabala tayo sa kanya. Pero mga Pilipino, ganun pa rin, sulong ng sulong kasi low IQ o bias. Kaya itong low IQ, matagal yan. We need a cultural revolution tulad ng sinabi ko. No? Exact overhaul, not rebuilding, but talagang overhaul, changing. Kung maaari nga, hindi na overhaul, kundi change, complete change of our educational system mula nursery hanggang graduate school. Kasi it failed. It failed. May episode na ako diyan noon na pinaliwanag ko bakit ganito kabulok ang educational system natin. Yung pagkabayas naman, medyo mahirap yan kasi opinionated ng Pilipino at saka it gives them a certain security, yung opinion nila at saka yung pagkabayas nila. Pero we will continue encouraging people to question their own position, no? To look at the other. Kaya yun, I stand with Ukraine, atin ang West Philippine Sea, resulta ng low IQ at saka pag-bias ng mga Pilipino. No? And those two things will lead to our destruction. Kasi hindi tayo nag-iisip. Kung magkaputukan na, marami nang namamatay, tulad sa Ukraine, hindi naman nabas sa mga media, yung mga hundreds of thousands, hindi lang hundreds of thousands, millions of Ukrainian na namatay. No? Pag nangyari na yan, baka makapag-isip mga Pilipino, pero ewan ko lang, hindi talaga nag-iisip ang mga Pilipino kasi kaya nga itong CIA, itong mga in charge sa psychological warfare, they're having a heyday, nagpipiesta sila kasi napakadaling i-manipulate ang utak ng mga Pilipino. Kasi yun nga, low IQ tsaka bias.